Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, July 9, 2026, bagamat bahagyang humina na ang dating Super Typhoon Inday, nananatili pa rin ito sa isang napakalakas na typhoon habang patuloy na kumikilos papalapit sa hilagang bahagi ng bansa. Sa katunayan, mas lumalapit na ngayon ang sentro ng bagyo kumpara kahapon, dahilan upang patuloy na nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kasabay nito, patuloy ding pinalalakas ng bagyong Inday ang southwest monsoon o hangin habagat na siyang magdadala ng mga pag-ulan, pagbugso ng hangin at mapanganib na kondisyon ng karagatan sa malaking bahagi ng Pilipinas sa mga susunod na araw. Kaya kung kayo ay nasa Northern Luzon, nasa mga baybaying lugar o may planong bumiyahe sa dagat, mahalagang mapanood ninyo ang buong ulat na ito. Mga kababayan, batay sa Official Tropical Cyclone Bulletin na inilabas ng Pag-asa, ang sentro ng mata ng bagyo ay nasa layong 925 km silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained wind na 175 km bawat oras. May pagbugsong umaabot sa 215 km bawat oras at may central pressure na 940 hectopascal. Kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 km bawat oras. Bagamat bahagya itong humina mula sa pagiging super typhoon, nananatili pa rin itong isang malawak at mapanganib na sistema. Ang malalakas hanggang typhoon force na hangin nito ay umaabot pa rin hanggang 870 km mula sa sentro. Kaya malawak pa rin ang saklaw ng impluwensya nito sa lagay ng ating panahon. Dahil dyan, kasalukuyang nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lugar ng Batanes, buong lalawigan ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, Isabela, Apayao, Kalinga, Hilagang Abra, Hilagang Aurora, Ilocos Norte, bahagi ng Mountain Province, bahagi ng Ifugao at Hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Sa mga lugar na ito, maaaring maranasan ang malakas na hangin na may bilis ng 39 hanggang 61 km bawat oras sa loob ng susunod na 36 hours. Ayon sa Pag-asa, ang pinakamataas na wind signal na maaring itaas habang dumaraan ang bagyong Inday ay signal number 2 o kaya signal number 3, depende sa magiging galaw at lawak ng hangin ng bagyo. Bagamat hindi inaasahang direktang tatama ang mata ng bagyo sa kalupaan ng ating bansa, batay sa kasalukuyang forecast, hindi ibig sabihin nito ay ligtas na tayo sa epekto nito. Sa katunayan, ang pinakamalaking epekto ng bagyong Inday ay patuloy nitong pagpapalakas ng southwest monsoon o hangin habagat. Dahil dito, maraming lugar sa bansa ang makakaranas ng madalas na pag-ulan, lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ang biglaang pagbaha at pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. Isa sa pinakamalaking banta ngayong araw ay ang kondisyon ng ating karagatan. Sa lugar ng Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Aurora, Catanduanes at ilang silangang baybayin ng Luzon at Visayas, inaasahang aabot sa 6 na metro ang taas ng alon sa ilang lugar. Sa ganitong kondisyon, napakataas ng panganib para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Mahigpit na pinapayuhan ng mga mangingisda at operator ng maliliit na bangka na huwag munang pumalaot hanggang bumuti ang kondisyon ng karagatan sa inyong lugar. Mga kababayan, narito ang pinakamahalagang bahagi ng ating ulat. Maraming nagtatanong kung direkta bang tatama ang bagyong Inday sa Pilipinas. Batay sa kasalukuyang forecast ng Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang bagyo sa direksyon northwest habang nananatili sa Philippine Sea. Ang pinakamalapit itong daraanan ay ang extreme northern Luzon sa pagitan ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga. Pagkatapos nito ay kikilos ito patungo sa hilagang bahagi ng Taiwan bago tuluyang lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa Sabado at tatahak patungo silangang bahagi ng mainland China sa Linggo. Sa ngayon, mababa pa rin ang posibilidad ng direktang landfall sa ating bansa. Ngunit nais naming bigyang diin na kahit walang direktang landfall, maaari pa rin makaranas ng malalakas na pag-ulan, pagbugso ng hangin at mapanganib na alons ang maraming bahagi ng bansa dahil sa lawak ng sirkulasyon ng bagyo at sa pinalakas nitong habagat. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang huwag lamang tingnan ang forecast track ng mata ng bagyo. Ang lawak ng epekto nito ay maaring umabot sa mga lugar na malayo sa sentro. Sa loob ng 24 oras, inaasahang mananatiling isang typhoon ang bagyong Inday habang kumikilos pahilagang kanluran. Unti-unti itong hihina habang papalapit sa Taiwan at sa silangang bahagi ng China dahil sa mas favorable na kondisyon ng atmosphere. Gayunpaman, patuloy nitong palalakasin ang habagat na siyang magdadala ng mga pag-ulan at malalakas na hangin sa maraming bahagi ng ating bansa hanggang sa katapusan nitong linggo. Kaya kung kayo ay nasa Northern Luzon, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal, siguraduhin nakasiguro ang bubong ng inyong bahay at iwasan ang mga hindi kinakailangang paglalakbay kapag lumakas na ang hangin. Para sa ating mga kababayang mangingisda at mga maliliit na sasakyang pandagat, huwag nang ipagsapalaran ang paglalayag habang umiiral ang gale warning sa inyong lugar. Sa mga lugar na madalas bahain at magkaroon ng landslide, ihanda ang inyong emergency
magsikit at patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa suporta. Ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Muli hanggang sa susunod na ulat panahon.